Okay, welcome to my page sa YouTube channel. Kini inyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik muli. Maayong hapon kanyong tanan na shout out Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa atong Covenanted churches and Covenanted pastors. O aton na pong ipadayon ng atong nabiyaan nga subject nga mao ang outer darkness. O part 2 na ni mga kaigsunan. Kagahapon atong nabiyaan ang unang punto nga kahimtang sa kinabuhi, state of being sa in English pa, in Christ coming or Bema judgment. Ug atong naisgutan na kagahapon nga rin adunay mga gipang putol, no? Gipang cut off gikan sa Covenant 3. O dayag na diha sa Biblia sa John 15 atong nabasa kagahapon ang Romans chapter 11, 19 to 20. So at this point of time mga kaigsunan, nato na pong ipadayon ato kining daginuto ng atong time o nanata sa kining gitawag nga shut up, no? Kining gitawag nga shut up mga kaigsunan. So during wedding, no, na-shut upan ang maong naghulat sa kasal. Atong mabasa din is Matthew 25 versikulo 1 hangtod sa versikulo 10, matud pa sa Biblia nagakanayon. Unya ang gingharian sa langit masama sa napulo ka mga ulay nga na nagdala sa ilahang mga lamparahan og nanggula sa pagsugat sa pamanhunon og ang lima kanila mga buang-buang og ang lima kanila maalam. Kaya ang mga buang-buang sa nagdala sa ilang mga lamparahan wala sila managdala sa lana uban kanila. Apan ang mga maalam na nagdala sa lana sa ilang mga tibod uban ang ilahang mga lamparahan. Karon sa nadugay ang pamanhunon na nagduka silang tanan og nang tulog apan sa tungang gabi may usa ka singgit aniya karon ang pamanhunon magaanhina sugatan ninyo sila. Verse 7 nunya kadtong tanang mga ulay nagapamangon og gihikay nila ang ilahang mga lamparahan og ang mga buang-buang na nag-ingon sa mga maalam, hatagi kami ninyo sa inyong lana kay nagakapalong ang among mga suga. Verse 9, napan ang mga maalam na nagpanubag nga nagaingon, tingali kulangon kami, pangadto hinuon kamo sa mga nagabaligya, og pamalit kamo alang kaninyo. Og samtang miadto sila sa pagpamalit, miabot ang pamanhunon og sila nga mga andam mingsugat uban kaniya sa kasal og gisirhan ang poltahan. So mga kigsunan atong makita nga ato na din nabasa kagahapon o ato lang na review kadiyot. So mo na ikaduhang subdivision sa panahon sa pagbalik sa tong Ginoo, dili nato ikadinay nga adunay makatupan sama sa sanga o aduna poy ma-shut upan, no? O sumala sa mga traditional Baptist, dili na daw kuno makat up ang anak sa Dios. Dili na po daw kuno kuan sa kapungot ang anak sa Dios. Dili na po daw kuno masiradan ang anak sa Dios. To destiny ra mangudila igalaigsoon. So naglibog sila sa mga pasahe sa Biblia o dili nila maharmoni kining mga pasahe sa Biblia nga aduna gyoy nasiradan, aduna gyoy wa kasulod panahon sa kasal sa ato ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Nadugang pa mga kaigsunan, letter C, loss of kingdom privileges, no? Loss of kingdom privileges. Naunsa man ni ang mga pribileyo sa gingharian mga kaigsunan atong mabasa diri sa Biblia nga diin aduna gyoy mga napildi, no? So you cannot deny the fact nga matud pa sa unang Korinto 3:15 atong mabasa, kung ang buhat ni bisan kinsa masunog, siya magaantos sa kapildihan napan siya maluwas, apan way sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. Matud pa sa English, if any man's work shall be burned,
and he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So mga kaigsunan, natong makita nga aduna gyoy mapildi, no? Matud pa nila ang reward lang kuno mapildi, pero atong makita din mga kaigsunan daghan kaayong mga losses dire, no? Loss the kingdom privileges, loss to enter the kingdom, loss to be a wedded wife, loss to be a king to reign with Christ. Daghan kaayong mga losses mga kaigsunan tungod kay adunay mga pag-cut off, adunay mga pag-shut off, ug adunay mga pag ang tawag na pildi, no? Sumala sa Mateo 25:30 ato sab nga mabasa diri mga kaigsunan nga diin na ang pasahe sa Biblia, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. O gangulipon nga walay pulos, isalibay ninyo siya sa kangitngitan sa gawas, didto mao unya ang paghilak o ang pagkagot sa ngipon. Muna mga kaigsunan nga ang kanang itawag nga outer darkness, that is the state of being, akahimtang sa kinabuhi sa pagbalik sa itong Ginoo. Wala siya kasulod sa gingharian o naputol siya sa kanang itawag kabinan 3. Kay si Kristo man mao ang tinuod nga kahoyng oliba, kita nga mga hintil, mga ihalas na sumpay, o aduna ginay mga pagputol mga kaigsunan tungod sa mao nga gitawag nga unfaithful. Children of disobedient, the wrath of God cometh upon them. So mo na ato makita dinhi sa Biblia, o adunay wala kasulod sa gingharian tungod kay wala kini naga-undergo og law of cleansing. Matod pa sa Revelation 21:27, og walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ni ang nagabuhat sa kalawayan og bakak, kundili ang mga nasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero. There shall in no wise enter into it anything that defileth. So wala gyud mahugaw nga makasulod dito mga kaigsunan. Ang uban piling-piling lang mahugaw, limpyo sila pero mahugaw di ay, no? Limpyo lang sa ilahang sarili pero wala sila nag-undergo og globe cleansing. Ading sanglit ang mga Hudiyo, mao kini ang gisulti dito sa karang tugon, Numbers chapter 19, verse 20 to 21. Mao kini ang ordinansa o statute nga kining gitawag nga perpetual. Wala kini naundang, kay ang naundang dito sa physical nga Israel apan gipadayon, gisugo ang iglesia sa atong Ginoo nga mao nay magpadayon sa maong reglamento, mao ang pagsimba, mao ang kanang pagpatigayon mga kabinan salvation. Ang iglesia na mooy gitugo, gisugo tungod kay ang Israel in the place wala nagdawat kang Kristo o na-scattered sila ni altong 70 AD. So wala na mikbihan dito sa Jerusalem. O nagkadaiya na lang sila og tago sa lain-laing mga nasod. O karon ang katumanan nagatigom na sila sa ilang homeland og magtukod na pud sila og third temple. O nga nang bahina ibalik na pud ngadto sa physical nga Israel o physical Diyos ang maong ang kanang gidawag nga kabinan salvation. So salamat ta higalayson tungod kay kita nahimong kabahin apan ihalas lamang nga nadugtong og kung magpabilin daw ta nga matinumanon diha kang Kristo, dili pud ta pagaputlon. Muna ang bot ipasabot niya na mga kaigsunan. So hanggang sa muli mga kaigsunan, makita-kits na po tayo. So, din lang sa kutob o sa sunod higayon ato na po ning ipadayon ang gitawag nga outer darkness nga subject, state of being o kahimtang sa kinabuhi o unang punto pata panahon sa pagbalik sa ato ang Ginoo. Adunay na cut offan, adunay na shut offan ug adunay na pildi. So isara na mga kaigsunan, mga kanang mga kapildihan diha sa kanang gitawag Big Brother house sa ato ang Ginoo og nahimo kining naibik. Wala kini nahimo nga
na nakasurvive o na-disqualified kini, wala kaabot og 30%, 29 lang ang uban. Ang uban na 60 pasado, ang uban 30 ug ang uban 100. So ingon niya na ang kanang basihan sa padula sa ato ang Ginoo. Kining maong padula sa ato ang Ginoo, mahimo kining ma-official unya someday. O mao kana ang gitawag nga covenant salvation, mao kini ang gitawag nga high quality life. Ngayon ang luwas na bahin sa duha, adunay special ug adunay ordinary. So kadto nga nahulog sa being nga special, matagak dito sa pagka-ordinary, so dili na siya makasulod, wala na siya mga privileges sa gingharian, di na po siya makahari uban ni Kristo, ug di po siya maapil sa kasal uban ni Kristo, ug ang iyahang lawas dili divine body, mere flesh body lang. So paano man siya mapakaslan kauban ni Kristo nga wala man siya nagamping ang iyang sinina, iyan ang gihubo. Sama sa Laodicea, hapit na disqualified, may gani naghinulsol. Busa, igaligson, ang ayan punta nga maghinuktok o magpamalandong, nga dili ta magkumpiyansa kay hapit na mobalik si Ginoong Hesukristo, o ang kumusta naman ang imuhang pagpangandam. Unsa nga klase ang imuhang pagpangandam? Now kung wala ka kabalo paano mangandam, sama ka sa kanang nag-represent sa iglesia tong Ginoo wala nangandam ang 5 ka babaeng buang-buang nga din last hour na nangandam, no? Nagtulog-tulog sila sa ilahang kaugalingon, wala nagtuman sa sugo sa Dios, wala nagmatinumanon, o nakaplagan nga pag-uli sa maong agalon, gipuspusan og daghan. So maabot ra ta na pud diha mga kaigsunan. So ning inyong buslagad si Pastor Armando Esmontero, manamilit nga na kaniyo hanggang sa muli, magkita-kits tayo, o don't forget to subscribe and like and to share my FB page, o ginaot nga hanggang sa muli, makita-kita na pud ta, o gatong ipadayon na pud ni nga nabiyaan nga subject na to nga mao ang outer darkness under sa main theme, the gospel of the kingdom. So daghang salamat mga kaigsunan, o bye-bye. Bye-bye na gyud. Bye-bye for now. God bless.